Itinapon ang kanyang mga damit sa kalsada. Basang-basa si Clarissa sa ulan, habang sa loob ng sariling bahay, humahalakhak ang kanyang asawa at ang kabit nito. "Wala ka ng silbi, lumayas ka," sigaw ni Danilo. Ngunit sa pagbagsak ng kidlat, isang paborableng dokumento ang inilabas ni Clarissa mula sa kanyang dibdib. Siya ang magbababa ng hatol. Sino ang tunay na pulubi sa pagtatapos ng unos na ito? Huwag ka ng maraming tanong, Clarissa. Dito muna titira si Vanessa sa bakanteng kwarto at gusto kong siguraduhin mong komportable siya gaya ng pag-aasikaso mo sa akin. Ang mga salitang yun ni Danilo ay tila mga tipak ng yelo na ibinagsak sa mainit na katawan ni Clarissa. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kanilang sala, nakatayo ang kanyang asawa, hindi man lang makatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Sa likod nito ay isang babaeng mas bata, nakasuot ng hapit na pulang damit na tila sumisigaw ng karangyaan sa gitna ng kanilang payak na tahanan. Sa mga sandaling iyon, hawak ni Clarissa ang isang lumang karayom at sinulid. Tinatustusan niya ang punit sa laylayan ng barong na gagamitin ni Danilo para sa isang kunwari ay mahalagang meeting bukas. Ang kanyang mga daliri ay magaslaw at may mga bakas ng uling mula sa maghapong pagluluto sa karinderya. Ngunit ang pagmamahal na itinahi niya sa bawat hibla ng tela ay tila binaliwala ng malupit na utos ng kanyang asawa. Ang matalas na dulo ng karayom ay bumaon sa kanyang hintuturo, ngunit hindi niya naramdaman ang hapdi ng sugat dahil ang mas malalim na kirot ay mabilis na kumakalat sa kanyang dibdib. Bakit tila napakadali para kay Danilo na dalhin ang isang estranghero sa loob ng kanilang santuwaryo? Ito ba ang kabayaran sa 10 taon ng kanyang pananahimik at pagsasakripisyo? Pero Danilo, gabi na. At hindi ba't sabi mo ay kailangan nating magtipid dahil sa gamot ni Lola Carmen at sa matrikula ng mga bata? Mahinang tugon ni Clarissa, ang kanyang boses ay nanginginig gaya ng mitya ng kandilang malapit ng maubos. Pinilit niyang lunukin ang bara sa kanyang lalamunan, habang ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo dahil sa nagbabadyang luha. "Pinsan ko siya, Clarissa. Huwag kang maging makitid ang utak. Nawalan siya ng trabaho sa Maynila at wala siyang matuluyan. Konting malasakit naman, hindi ba?" Ang boses ni Danilo ay tumaas, puno ng pagkainis at panunumbat. "At saka, huwag mong pakialaman ang pera ko. Ako ang lalaki rito. Ako ang nasusunod." Lumapit si Vanessa, ang babaeng tinawag na pinsan, at naglakad paikot sa sala na tila ba sinusuri ang isang mumurahing alahas. Ang bog ng kanyang maleta sa sahig ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Lumingon siya kay Clarissa nang may isang ngising hindi umabot sa kanyang mga mata. "Hi Ate Clarissa, pasensya ka na kung naabala ko kayo ni Danilo ha. Sabi niya kasi sa akin, malaki raw ang puso mo at hindi mo ako matitiis." Wika ni Vanessa sa tonong tila ng uuyam. Ang bango ng kanyang pabango, na amoy mamahaling bulaklak, ay sumakop sa amoy ng nilagang baka na kanina lamang ay matiyagang inihanda ni Clarissa para sa kanyang asawa. Mula sa madilim na sulok ng koridor, lumitaw ang anino ng isang wheelchair. Si Lola Carmen, ang ina ni Danilo, ay dahan-dahang gumulong papalapit. Ang kanyang mukha ay tila inukit sa bato, matigas at walang mababakas na emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas na nakatitig sa bagong dating. Walang lumabas na salita sa kanyang mga labi, ngunit ang higpit ng pagkakahawak niya sa armrest ng kanyang upuan ay sapat na upang malaman ang namumuong bagyo sa kanyang kalooban. "Clarissa, kunin mo ang gamit ni Vanessa at dalhin mo sa taas. Pagkatapos, ipagtimpla mo siya ng kape. Siguradong pagod siya sa biyahe." Muling utos ni Danilo bago tinalikuran ng kanyang asawa upang alalayan si Vanessa. Nanatiling nakatayo si Clarissa sa gitna ng sala, hawak pa rin ang dugo ang daliri at ang hindi natapos na tahiin. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na hakbang patungo sa isang bangin na hindi niya alam
kung gaano kalalim. Sa loob ng silid na puno ng mga alaala ng kanilang pagsasama, tila naging isang estranghero ang lahat. Ang bawat sulok ng bahay na kanyang pinangalagaan ay biglang naging masikip at nakakasakal. Tiningnan niya ang kanyang asawa na ngayon ay abala sa pagpapatawa kay Vanessa. Ang tawang yon ay hindi na para sa kanya. Ang atensyong yon ay tila isang munting pangarap na lamang na unti-unting naglalaho sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Isang tanong ang paulit-ulit na bumubulong, tila isang sumpa sa katahimikan ng gabi. Hanggang kailan mo kayang itago ang iyong mga luha sa likod ng isang pilit na ngiti, Clarissa? Hanggang kailan mo hahayaang ang iyong sariling tahanan ay maging bilangguan ng iyong dangal? Tumalikod siya at dahan-dahang kinuha ang maleta ni Vanessa. Ang bigat nito ay tila kasing bigat ng krus na sisimulan niyang pasanin. Habang umaakyat sa hagdan, naramdaman niya ang titig ni Lola Carmen sa kanyang likuran. Isang titig na tila may nais ipahiwatig. Isang lihim na nakabaon sa ilalim ng mga luma at kupas na dokumento sa kwarto ng matanda. Ate, pakibilisan naman ng kape ha? Iyong walang asukal. Baka tumaba ako. Sigaw ni Vanessa mula sa ibaba. Ang kanyang tinig ay tila isang latay na humampas sa likod ni Clarissa. Pumasok si Clarissa sa kusina, ang lugar kung saan siya ang reyna ng kanyang sariling mundo. Ngunit sa gabing ito, ang bawat gamit sa kusina ay tila naging banyaga. Habang isinasalin ang mainit na tubig sa tasa, nakita niya ang kanyang refleksyon. Sa bintanang baso isang babaeng pagod, may luhang pilit na pinipigil, at may sugat na hindi nakikita ng sinuman. Binuksan niya ang cabinet upang kumuha ng tasa. Ngunit sa hindi sinasadyang pagkakataon, ang kanyang siko ay tumama sa isang maliit na alkansya ng kanyang anak na si Junjun na nakapatong sa counter. Ang alkansya ay gawa sa plastik, kaya wala itong nilikhang ingay ng pagkabasag. Ngunit ang paggulong nito sa sahig ay tila isang babala. Pinulot niya ito at napansin ang isang maliit na butas sa ilalim nito. Tila may kumuha ng laman nito kamakailan lamang. Ang kanyang hinala ay nagsimulang gumapang gaya ng isang lason. Alam niyang si Danilo lamang ang gumagawa nito. Ngunit para saan? Para ba sa pinsan na ito? Natapos ang gabi na ang bahay ay balot ng isang nakakabinging katahimikan, maliban sa mahihinang tawa na nagmumula sa kabilang kwarto. Si Clarissa ay nakahiga sa kanilang kama, nakatingin sa kisame, habang ang bawat segundo ay tila isang patak ng ulan na unti-unting bumubutas sa bato ng kanyang pasensya. Sa kabilang silid, narinig niya ang marahang pagbukas at pagsara ng pinto. Ang mga yapak na yon ay hindi patungo sa banyo. Ang mga yapak na yon ay rumesponde sa tawag ng isang bawal na pagnata. Nanatiling nakapikit si Clarissa. Ang kanyang kamao ay mahigpit na nakakuyom sa ilalim ng kumot. Ang dilim ng gabi ay naging saksi sa pagguho ng huling kuta ng kanyang tiwala. Ngunit sa gitna ng kanyang pagluha, isang kakaibang pakiramdam ang nagsimulang mabuo. Isang malamig at matalim na desisyon. Bukas, hindi na siya ang dating Clarissa na tanging opo at sige lamang ang alam sabihin. Sapagkat sa ilalim ng bubong na ito, ang bawat sulok ay may itinatagong katotohanan at sisiguraduhin niyang sa huli, ang katotohanang iyon ang magpapalaya sa kanya. Ang bango ng iyong pangarap ay unti-unting nalalunod sa amoy ng kataksilan at ang bawat sulok ng tahanang iyong binuo ay tila nilalason na ng isang presensyang hindi kailanman dapat narito. Maaga pa lamang ay gising na si Clarissa. Sa ilalim ng nag-aagaw na dilim at liwanag, ang kanyang mga kamay ay abala na sa paghihiwa ng mga sangkap para sa kanyang tinitindang ulam sa karinderya. Ang init ng kalan ay yumayakap sa kanyang pagod na katawan, ngunit mas lalong nagpapainit sa kanyang kalooban ang tanawing nakita niya sa salamin ng banyo kanina, ang kanyang paboritong pabango, ang tanging regalong ibinigay ni Danilo noong kanilang anibersaryo, 3 taon na ang nakalilipas, ay bukas
at tila bawas na ng malaki. Alam niyang hindi ito ang gumawa dahil ang bango nito ay ngayon ay nakadikit na sa balat ni Vanessa. Ate Clarissa, nasaan ang tuyong tuwalya? Nakalimutan ko kasing magdala. Wika ni Vanessa habang lumalabas ng banyo. Nakabalot lamang ng manipis na bathrobe at may basang buhok na tila sadyang ipinapakita ang kinang sa ilalim ng ilaw. Hindi man lang tumingin si Clarissa. Ipinagpatuloy niya ang paghalo sa nilulutong menudo. Ang tunog ng sandok na tumatama sa kawali ay tila ritmo ng kanyang nagtitimping galit. Nasa cabinet sa labas, Vanessa, at pakisuyo, huwag mong gamitin ang pabango ko. Mahalaga sa akin iyon. Isang maikling tawa ang itinugon ng dalaga. Pasensya na ate. Akala ko kasi ay hindi mo na ginagamit dahil amoy kusina ka na palagi. Bagay naman sa akin ang amoy, hindi ba? Lumabas si Danilo mula sa kanilang kwarto, nakasuot ng plansadong polo. Sa halip na lumapit sa asawa upang magpaalam, ay diretso itong tumayo sa tabi ni Vanessa. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga na matagal nang hindi nararamdaman ni Clarissa. Danilo, baka naman pwedeng ihatid mo ang mga bata sa paaralan bago ka pumasok? Marami pa akong iluluto at kailangang ihanda para sa pwesto. Pakiusap ni Clarissa, ang kanyang boses ay tila isang munting hiling sa gitna ng isang bagyo. Busy ako, Clarissa. May meeting ako sa isang ahente tungkol sa negosyong pinaplano ko. Mag-tricycle na lang kayo. Mabilis na sagot ni Danilo habang inaayos ang kanyang kurbata sa harap ng salamin. At saka, pakihandaan mo si Vanessa ng almusal. Gusto niya ng medyo espesyal, hindi yung tira-tira kagabi. Ang bawat salita ni Danilo ay tila isang turok ng karayom sa puso ni Clarissa. Ang espesyal na tinutukoy ng kanyang asawa ay ang pagod at pawis na kanyang inilaan para sa pamilya. Ngunit ngayon ay ipinapakain na sa ibang babae. Nang makaalis ang mga bata, ang bahay ay muling nabalot ng isang tensyong tila kwerdas na malapit ng maputol. Inihain ni Clarissa ang pagkain sa mesa. Si Lola Carmen ay dahan-dahang gumulong papalapit sa hapag. Nang subukan ni Vanessa na abutin ang platong para sa matanda upang magpakitang tao, biglang hinampas ni Lola Carmen ang mesa gamit ang kanyang nanginginig na kamay. Huwag mong hahawakan ang pagkain ko, matigas na wika ng matanda. Ang kanyang boses, kahit mahina, ay puno ng otoridad. Si Clarissa lamang ang nakakaalam kung paano ako pagsilbihan. Ikaw, magsama ka sa lason mo. Napaatras si Vanessa, ang kanyang mukha ay namula sa hiyang naging galit. Tiningnan niya si Clarissa nang may pagbabanta bago padabog na umupo at nagsimulang kumain. Lumipas ang maghapon na puno ng pagod para kay Clarissa. Sa karinderya, ang bawat serving ng ulam na kanyang ibinebenta ay tila barya-baryang pambayad sa dignidad na unti-unting kinukuha sa kanya. Pag-uwi niya ng hapon, sa halip na pahinga ang sumalubong, ay tambak na hugasin at kalat sa sala ang kanyang dinatnan. Si Vanessa ay nakahilata sa sofa, abala sa pag-scroll sa kanyang cellphone habang nakapatong ang mga paa sa center table. Ate, pakiabot naman ng malamig na tubig. Nakakapagod palang magstay dito sa bahay. Sobrang init. Utos ni Vanessa nang hindi man lang tumitingin. Hindi sumagot si Clarissa. Sa halip, ay dumiretso siya sa kwarto ni Lola Carmen. Doon, sa katahimikan ng silid ay nakita niya ang matanda na nakatingin sa labas ng bintana. Ang mga mata ni Lola Carmen ay puno ng lungkot. Lumapit si Clarissa at dahan-dahang hinilot ang mga binti ng kanyang biyenan. Nanay, pasensya na po kung ganito ang nangyayari sa bahay. Bulong ni Clarissa, ang kanyang luha ay hindi na napigilang pumatak sa kumot ng matanda. Hinawakan ni Lola Carmen ang kamay ni Clarissa. Ang kanyang palad ay tuyo at magaspang, ngunit ang higpit ng kapit nito ay nagbigay ng isang kakaibang lakas sa kanya. Magtiis ka muna anak. Ang bawat luha mo ay may katumbas na katarungan. Tandaan mo, ang bahay na ito
ay nakatayo sa pundasyon ng katapatan at ang katapatan ay hindi kailanman matatalo ng panandaliang aliw. Ang sandaling iyon ay tila isang gintong alaala sa gitna ng putik. Ito ang golden moment na nagpapaalala kay Clarissa na hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Gabi na nang makauwi si Danilo. Sa halip na magpahinga, ay nagkulong siya sa kwarto kasama ang kanyang cellphone, abala sa pakikipag-usap sa kung sinong ahente. Napansin ni Clarissa na tila may itinatago ang kanyang asawa, isang bagay na mas malaki pa sa pagkakaroon ng kabit sa loob ng bahay. Habang naglilinis ng sala, napansin ni Clarissa na nakabukas ng bahagya ang pinto ng kwarto ni Vanessa. Ang dalaga ay wala roon dahil nasa banyo. Isang kakaibang udyok ang nagtulak kay Clarissa na pumasok. Sa ibabaw ng dresser, nakakalat ang mga gamit ni Vanessa. Doon, sa gitna ng mga kolorete, ay may isang maliit na bukas na alahas. Lumapit si Clarissa at tila huminto ang pag-ikot ng mundo nang makita ang laman nito. Isang gintong bracelet na may disenyo ng mga puso. Ang bracelet na iniingatan ni Clarissa bilang pamana ng kanyang sariling ina na isinangla niya noong nakaraang buwan upang ipambayad sa utang ni Danilo sa kooperatiba. Ang kanyang hininga ay naging mabilis. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nanginginig sa galit. Paano napunta ang bracelet na yon kay Vanessa? Ibinenta ba ito ng pinagsanglaan? O sadyang tinubos ito ni Danilo gamit ang perang kinuha niya sa alkansya ni Junjun upang ibigay sa kanyang kalaguyo? Sa labas, narinig niya ang mahihinang yapak ni Vanessa na pabalik na sa kwarto. Ang tunog ng mga yabag sa sahig ay tila isang timer ng bomba na malapit nang sumabog. Mabilis na itinago ni Clarissa ang bracelet sa loob ng kanyang palad. Ang matatalas na kanto ng ginto ay bumaon sa kanyang balat. Ngunit ang hapdi nito ay wala sa kalingkingan ng puot na nararamdaman niya ngayon. Pinihit ni Vanessa ang doorknob. Ang pinto ay dahan-dahang bumukas at ang liwanag mula sa koridor ay tumama sa mukha ni Clarissa na puno ng determinasyon at nagbabadyang unos. Ang dumi-dumi ng isip mo, Clarissa. Hindi ba pwedeng nagkataon lang na magkatulad ang disenyo? Masyado kang ambisyosa para isiping mamahalin ang alahas na yan. Ang bawat salita ni Danilo ay tila isang malakas na sampal na yuminggon sa buong pagkatao ni Clarissa. Nakatayo siya sa gitna ng kwarto ni Vanessa, mahigpit na nakakuyom ang kanyang palad sa gintong bracelet na alam niyang kanya. Kilala niya ang bawat gasgas at bawat kurba ng pusong nakaukit doon. Ngunit sa harap ni Danilo at nang nakangising si Vanessa, siya ang pinalalabas na baliw, ang asawang puno ng hinala at inggit. Pero Danilo, ito ang bracelet ni nanay. May maliit na ukit ito ng pangalan ko sa likod ng lock. Isinangla ko ito para sa utang mo. Ang boses ni Clarissa ay basag, puno ng pagmamakaawa na tila ba humihingi ng kahit katiting na katotohanan mula sa lalaking pinangakuan niyang mamahalin habang buhay. Sabi ng peke yan. Binili ni Vanessa yan sa bangketa dahil nakita niyang wala kang suot na alahas at mukha kang katulong. Pasigaw na sagot ni Danilo habang marahas na kinukuha ang bracelet mula sa kamay ni Clarissa. Inabot niya ito kay Vanessa na tila ba isang premyo. Huwag mong dungisan ang kabutihan ng pinsan ko ng madumi mong imahinasyon. Sa mga sandaling iyon, ang loob ni Clarissa ay tila isang lumang gusali na unti-unting gumuho. Ang bawat brick ng tiwala, ang bawat haligi ng pag-asa ay nagmistulang alikabok na lamang. Ang lamig ng gabi ay pumasok sa kanyang mga buto, ngunit ang mas masakit ay ang lamig ng tingin ng kanyang asawa. Lumipas ang ilang oras, ang ulan sa labas ay nagsimulang bumuhos ng malakas, tila nakikiramay sa bigat ng kalooban ni Clarissa. Habang nakaupo sa tabi ng higaan ng kanyang anak na si Junjun, naramdaman niya ang init ng noo ng bata. Mataas ang lagnat nito. Sa gitna ng dilim, ang tanging maririnig ay ang mabilis at mababaw na paghinga ng kanyang anak. Papa, Papa! Bulong ni Junjun sa gitna ng kanyang pagkakahimbing na puno ng sakit. Ang bawat tawag ng bata sa kanyang ama ay tila isang patalim na humihiwa sa puso ni Clarissa.
Ito ang golden moment na sadyang nakapanlulumo. Ang isang anak na naghahanap ng kalinga ng isang magulang na sa mga sandaling iyon ay abala sa pagtataksil. Kinagat ni Clarissa ang kanyang ibabang labi hanggang sa malasahan niya ang pait ng sarili niyang dugo. Pinipigilan ng isang hagulhol na nais kumawala sa kanyang dibdib. Kinuha ni Clarissa ang bote ng gamot, ngunit lumana ito at wala ng laman. Kailangan niya ng tulong ni Danilo upang makapunta sa botika sa gitna ng malakas na ulan. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang tuhod ay nanginginig sa pagod at puyat. Lumabas siya ng kwarto at nagtungo sa kabilang panig ng bahay kung saan naroon ang kwarto ni Vanessa. Ang kaba sa kanyang dibdib ay tila isang tambol na mabilis ang pagpalo. Bahagyang nakabukas ang pinto at mula sa siwang nito, isang malamlam na liwanag ang tumatama sa sahig ng koridor. Huminto ang mundo ni Clarissa nang makita ang aninong gumagalaw sa loob. Sa ilalim ng bawat pagkidlat, naaaninag niya si Danilo na nakatayo malapit sa bintana habang ang mga kamay nito ay nakapulupot sa baywang ni Vanessa. Ang mukha ng kanyang asawa, na dati ay puno ng galit sa kanya, ay puno ngayon ng malambot na pagnanasa. Narinig niya ang mahinang tawanan, ang mga bulong na tila mga sumpa sa kanyang pandinig. Hayaan mo na siya, Danilo. Matutulog din iyon. Ang mahalaga, malapit na nating makuha ang gusto natin. Bulong ni Vanessa habang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ni Danilo. Ang bote ng gamot na hawak ni Clarissa ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang nanginginig na mga daliri. Wala itong nilikhang malakas na ingay sa pagbagsak sa makapal na alpombra, ngunit ang pagtapon ng huling patak ng likido sa loob nito ay tila simbolo ng pagkaubos ng lahat ng kanyang pasensya. Ang kanyang lalamunan ay nanikip. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang paligid. Ang bawat alaala ng kanilang masayang nakaraan ay biglang naging mapait na biro. Napansin sila ni Danilo. Mabilis na humiwalay ang lalaki kay Vanessa, ngunit wala sa kanyang mukha ang pagsisisi. Sa halip, ang bumungad sa kanya ay ang isang mukhang puno ng pagkamuhi dahil sa pagkaantala ng kanyang sandali. Marahas na lumapit si Danilo kay Clarissa, hinawakan siya sa braso at kinaladkad palayo sa pinto, patungo sa madilim na bahagi ng hallway. Anong ginagawa mo rito? Sinabi ko na sa'yong huwag kang makikialam sa amin. Rinit ni Danilo, ang kanyang hininga ay amoy alak at kasinungalingan. Danilo, si Junjun, mataas ang lagnat. Kailangan natin ng gamot. Tanging naisambit ni Clarissa sa pagitan ng kanyang mga hikbi. Ngunit hindi nakinig si Danilo. Itinulak niya si Clarissa sa dingding at idiniin ang kanyang hintuturo sa noo ng asawa. Isang kilos ng matinding pagpapakitang tao ng kapangyarihan at kawalan ng respeto. Makinig ka sa akin, Clarissa. Isang salita mo pa tungkol sa nakita mo. Isang sumbong mo pa sa nanay ko o kahit kanino. Sisiguraduhin kong bukas na bukas din ay nasa kalsada kayo ng mga anak mo. Kung gusto mong may makain sila, kung gusto mong may masilungan pa kayo, matuto kang magbulag-bulagan at magbingi-bingihan. Binitawan ni Danilo si Clarissa na tila ba isang basura. Nanatiling nakasandal ang babae sa dingding. Dahan-dahang dumaos-dos hanggang sa mapaupo sa malamig na sahig. Ang dilim ng hallway ay tila lumamon sa kanyang buong pagkatao. Naiwan siyang mag-isa, yakap ang kanyang sariling mga binti, habang ang tunog ng ulan sa bubong ay tila mga luha ng langit na walang katapusan. Paano naging ganito ang lalaking pinagkatiwalaan mo ng iyong buhay? Hanggang kailan mo kayang lunukin ang lason ng kanyang mga banta para sa kaligtasan ng iyong mga anak? Sa gitna ng katahimikan, isang malamig na hangin ang umihip mula sa kwarto ni Lola Carmen, tila isang paalala na sa ilalim ng bawat tila gumuho ng pangarap, may isang lihim na naghihintay na mabunyag. Ang bawat hakbang ng isang ina ay tila paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Tinitiis ang hapdi at lapnos ng balat para lamang hindi mabitawan ang mga anak na pasan-pasan.
Pumutok ang araw na may dalang bigat sa balikat ni Clarissa. Sa kabila ng puyat at lagnat ng kanyang anak, kailangan niyang bumangon. Ang usok mula sa kanyang kalan sa karinderya ay humahalo sa kanyang mga buntong hininga. Habang naghihiwa siya ng mga gulay, ang bawat bagsak ng kutsilyo sa sahig na gawa sa kahoy ay tila ritmo ng kanyang nagtitimping galit. Ang kanyang mga mata ay namumula, hindi dahil sa usok, kundi dahil sa mga luhang pilit niyang ikinukulong sa loob ng kanyang mga talukap. Sa kabilang dako ng bahay maririnig ang masayang tugtugan mula sa cellphone ni Vanessa. Ang dalaga ay tila walang pakialam sa mundong gumuho sa paligid ni Clarissa. Nakita ni Clarissa ang isang post sa social media ni Vanessa, isang larawan ng isang baso ng mamahaling kape at isang bagong biling bag. Ang caption nito ay tila isang lason na sadyang isinulat para sa kanya. Ang tunay na reyna, hindi kailangang magluto. Pinagsisilbihan siya ng mga taong hanggang doon na lang ang narating. Hindi kumibo si Clarissa. Ipinagpatuloy niya ang kanyang trabaho, ngunit ang bawat galaw niya ay tila isang mekanikal na kilos ng isang taong wala ng kaluluwa. Ang hiyaw ng mga kapitbahay at ang tsismis ni Aling Marites sa labas ng kanyang pwesto ay tila mga bubuyog na pilit na nanunuot sa kanyang pandinig. Balita ko, may bagong kamag-anak daw si Danilo na nakatira sa inyo. Napakaganda raw at mukhang mayaman, wika ni Aling Marites. Habang bumibili ng ulam, ang kanyang mga mata ay puno ng mapanuring titig. Oho, pinsan lang po ni Danilo. Tipid na sagot ni Clarissa. Kahit na ang katotohanan ay tila isang malaking bara na gustong sumabog mula sa kanyang lalamunan. Ang paglunok sa sariling dangal para sa kapayapaan ng tahanan ay ang pinakamapait na pagkaing kanyang natikman. Nang sumapit ang hapon, umuwi si Clarissa upang tingnan ang kalagayan ni Junjun. Ngunit bago pa siya makapasok sa kwarto ng bata, nakita niya ang isang tanawing dumurog sa huling hibla ng kanyang pag-asa. Ang plastik na alkansya ni Junjun, ang kulay asul na baboy na matagal nang pinupuno ng bata ng mga barya para sa kanyang pangarap na bisikleta, ay nakabulagta sa sahig ng sala. Wasak ito at wala ng laman. Sa tabi nito ay nakatayo si Danilo, nagbibilang ng ilang pirasong perang papel na galing sa loob ng alkansya. Ang kanyang muka ay walang bakas ng hiya. Danilo, pati ba naman ang ipon ng anak mo? Ang boses ni Clarissa ay halos bulong na lamang, puno ng panginginig. Hiram lang ito, Clarissa. May kailangan lang kaming bayaran ni Vanessa para sa registration ng bagong business. Huwag kang madamot. Para ring ito sa kinabukasan natin. Sagot ni Danilo nang hindi man lang tumitingin sa asawa. Isinilid niya ang pera sa kanyang bulsa at mabilis na lumabas ng bahay, iniwan ang mga piraso ng wasak na plastik sa paanan ni Clarissa. Dito naganap ang isang gintong sandali ng sakit. Dahan-dahang lumuhod si Clarissa sa sahig. Pinulot niya ang bawat piraso ng asul na plastik. Kumuha siya ng isang lumang dikit at unti-unting pinagdugtong-dugtong ang mga bahagi ng alkansya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang bawat patak ng kanyang luha ay humahalo sa pandikit na kanyang ginagamit. Hindi niya maibabalik ang pera, pero pilit niyang ibinabalik ang anyo ng pangarap ng kanyang anak kahit alam niyang puno na ito ng lamat. Ang pagkakayapos niya sa wasak na alkansya ay tila pagyakap sa sarili niyang wasak na buhay. Sa gitna ng kanyang pag-aayos, napansin niya ang anino ni Lola Carmen sa pinto. Ang matanda ay tila may gustong sabihin. Nang masigurong wala na si Danilo, kinuha ni Lola Carmen ang kanyang lumang telepono at may idinayal na numero. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng malalim kay Clarissa, tila nagbibigay ng isang senyas na hindi pa tapos ang laban. Attorney Mendoza, ito si Carmen. Kailangan kitang makausap. Bukas ng umaga, habang wala ang aking anak. Mahinang wika ng matanda bago ibinaba ang telepono. Ang misteryong ito ay nag-iwan ng isang munting kislap sa madilim na mundo ni Clarissa.
Ngunit ang dilim ay mabilis na bumalik nang sumapit ang oras ng hapunan. Nagluluto si Clarissa ng mainit na tinola. Ang usok ng sabaw ay pumupuno sa kusina. Pagod na pagod ang kanyang katawan at ang paso sa kanyang kamay mula sa mainit na kawali kanina ay nagsisimula ng humapdi. Pumasok si Vanessa sa kusina. Suot ang isang mamahaling seda na pantulog. Ate, ang tagal naman yan. Gutom na si Danilo. Ayaw niyang naghihintay. Sandali na lang, Vanessa. Maluluto na ito. Mahinahong sagot ni Clarissa. Habang bitbit ni Clarissa ang mangkok ng mainit na sabaw patungo sa mesa, sadyang idinikit ni Vanessa ang kanyang paa sa daan ni Clarissa. Ang pagkatisod ni Clarissa ay naging mabilis. Ang mainit na sabaw ay tumapon, hindi lamang sa sahig, kundi sa braso at binti ni Clarissa. Ang hapdi ng kumukulong likido sa kanyang balat ay nagdulot ng isang matinis na ungol ng sakit. Marahas na bumukas ang pinto at pumasok si Danilo. Sa halip na tulungan ng asawang namimilipit sa sakit at may mga lapnos na sa balat, ang kanyang unang tiningnan ay si Vanessa na nagkukunwaring nagulat. Ano ba namang ingay yan, Clarissa? Hindi ka na ba marunong maglakad ng maayos? Kita mong nagulat si Vanessa. Sigaw ni Danilo. Lumapit siya at sa halip na haplos, isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Clarissa. Ang tunog ng sampal ay umalingaw-ngaw sa buong kusina. Mas masakit pa kaysa sa lapnos ng mainit na sabaw sa kanyang balat. Ang ulo ni Clarissa ay tumabingi. Ang kanyang buhok ay humarap sa kanyang basang mukha. Nanatili siyang nakaluhod sa sahig, sa gitna ng nagkalat na sabaw at piraso ng manok. Habang ang kanyang asawa ay inaalalayan si Vanessa palayo sa kanya. Pasensya na, Vanessa. Hayaan mo na ang tangang yan. Mag-order na lang tayo ng pagkain sa labas. Wika ni Danilo sa malambing na tono bago sila tuluyang lumabas ng kusina. Naiwan si Clarissa sa sahig, mag-isa sa dilim ng kusina. Ang hapdi ng kanyang pisngi ay humahalo sa hapdi ng kanyang mga sugat sa balat. Ngunit sa ilalim ng lahat ng sakit na yon, may isang bagay na unti-unting namamatay, ang kanyang takot. At sa pagkamatay ng takot, may isang bagong damdamin na nagsisimulang sumibol. Tumingin siya sa kanyang mga kamay na nanginginig. Ang bawat patak ng sabaw na nanunuyo sa kanyang balat ay tila mga marka ng isang digmaang sisimulan pa lamang niya. Hindi lahat ng sugat ay nakikita sa balat. Ang pinakamalalim at pinakamasakit na mga galos ay yaong nakabaon sa kaibuturan ng kaluluwa. Doon sa lugar na tanging ang dilim ng hating gabi lamang ang nakasasaksi. Mag-isang nakaupo si Clarissa sa gilid ng lababo. Ang tanging liwanag ay mula sa malamlam na bumbilya ng kusina. Dahan-dahan niyang pinapahiran ng malamig na ointment ang kanyang braso na namumula at may mga paltos dahil sa natapong tinola. Ang bawat dampi ng gamot ay tila isang malupit na paalala ng sampal na tinanggap niya kanina. Ang kanyang mga luha na kanina pa niya pilit na ikinukulong ay isa-isang pumatak sa malamig na semento ng sahig. Ang tunog ng mga patak ay tila isang malungkot na bilang sa katahimikan ng gabi. Sa gitna ng kanyang pagluha, narinig niya ang mahinang pag-ikot ng mga gulong sa sahig na kahoy. Ang anino ng isang wheelchair ay unti-unting lumapit sa kanya. Si Lola Carmen, sa kabila ng kanyang panghihina, ay naroon sa pintuan ng kusina. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa sugat ni Clarissa, kundi sa mismong mga mata ng kanyang menugang na punong-puno ng pighati. Inilabas ng matanda ang isang malinis at puting panyo mula sa kanyang bulsa at iniabot ito kay Clarissa. Ang kilos na yon ay simple, ngunit sa loob ng 10 taon ng kanilang pagsasama, ito ang unang pagkakataon na naramdaman ni Clarissa ang tunay na kalinga ng kanyang biyenan. Hindi ako bulag, anak. Tama na ang iyak. Mahinang wika ni Lola Carmen. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may taglay na kakaibang tatag. Ang bawat patak ng luha mo ay laso na pumapatay sa pagkatao mo. Tumayo ka, dahil ang hustisya ay hindi dumarating sa mga taong nakaluhod lamang sa sakit. Nabigla si Clarissa. Ang biyenang akala niya ay masungit at walang pakialam
ay siya palang nakakaintindi sa lahat ng kanyang paghihirap. Ang sandaling iyon ay tila isang gintong kislap sa gitna ng kadiliman, isang golden moment na nagbigay ng bagong kahulugan sa kanilang ugnayan. Kinabukasan maagang umalis sina Danilo at Vanessa. Masayang-masaya ang dalawa, bitbit ang ilang bag ng pinamili at ang mapanguyam na tawa na tila sadyang ipinaririnig kay Clarissa. Nang masiguro ni Lola Carmen na wala na ang kanyang anak, tumingin siya ng makahulugan kay Clarissa. "Anak, bantayan mo ang pinto sa labas. May darating na bisita. Huwag mong hahayaang may makapasok, kahit sino." Utos ng matanda. Ilang minuto ang lumipas. Isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng kanilang gate. Isang lalaking may edad na, nakasuot ng plansadong Amerikana at may bitbit na leather na bag ang bumaba. Siya si Attorney Mendoza, ang matalik na kaibigan at abogado ng yumaong asawa ni Lola Carmen. Habang nakatayo si Clarissa sa beranda, binabantayan ang bawat pagdaan ng tao sa kalsada, naririnig niya ang mahinang bulungan sa loob ng kwarto ni Lola Carmen. Ang tunog ng paglipat ng mga pahina ng papel ay tila musika ng pag-asa. Sa loob ng silid, gamit ang kanyang nanginginig na kamay, nilagdaan ni Lola Carmen ang ilang mahahalagang dokumento. Ang bawat hagod ng panulat sa papel ay tila pagtatama sa lahat ng pagkakamaling nagawa ng kanyang anak. Pagkalipas ng isang oras, lumabas si Attorney Mendoza. Tumingin siya kay Clarissa ng may halong habag at paghanga. Bago siya umalis, tumango siya ng bahagya, isang senyas na ang lahat ay ayon sa plano. Pumasok si Clarissa sa kwarto ni Lola Carmen. Ang matanda ay tila pagod na pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay may kislap ng tagumpay. Itinuro ni Lola Carmen ang malaking kwadro ng larawan sa dingding, ang larawan ng kasal ni na Clarissa at Danilo na matagal nang nakasabit doon. "Anak, kunin mo ang larawang yan. Itapon mo sa sapa sa likod ng bahay o sunugin mo kung gusto mo," wika ni Lola Carmen. Ang isang pagsasamang wala ng respeto ay hindi nararapat na itangi sa dingding ng aking tahanan. Kinuha ni Clarissa ang larawan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang tinititigan ang mga ngiti nilang dalawa ni Danilo. Noong mga panahong akala niya ay totoo ang lahat. Sa isang mabilis na desisyon, inalis niya ang larawan sa frame at nilamukos ito. Ang tunog ng napunit na papel ay tila pagpunit din sa huling hibla ng kanyang pag-ibig sa asawa. Ngunit ang katahimikan ng sandaling iyon ay biglang nabasag. Ang tunog ng sasakyan ni Danilo ay narinig sa labas ng gate. Mabilis na bumukas ang pinto at pumasok si Danilo. Ang kanyang mukha ay puno ng hinala. Nakita niya si Attorney Mendoza na pasakay pa lamang sa kanyang kotse. Padabog na lumapit si Danilo kay Clarissa. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit. Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ni Clarissa sa mismong bahagi kung saan may paso pa ito. "Sino ang lalaking yun? Anong ginagawa ng isang abogado rito sa bahay ko habang wala ako?" Rinit ni Danilo. Ang kanyang boses ay tila kulog na nagbababadya ng panibagong unos. Tumingin si Clarissa ng diretso sa mga mata ng kanyang asawa. Sa unang pagkakataon, hindi siya yumuko. Sa loob ng kanyang dibdib, ang takot ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. "Isang matandang kaibigan lang ni Nanay, Danilo. Huwag kang masyadong praning," malamig na sagot ni Clarissa. "Nagsisinungaling ka! Alam kong may pinaplano kayo ng matandang yan," sigaw ni Danilo habang itinutulak si Clarissa patungo sa gilid ng sofa. Sa mga sandaling iyon, ang misteryong itinanim ni Lola Carmen ay tila isang binhing nagsisimula ng sumibol, ngunit ang panganib ay mas lalong naging malapit. Ang bawat galaw ni Clarissa ay tila paglalakad sa isang manipis na lubid sa ibabaw ng bangin. "Huwag mo akong istorbohin, Clarissa. Kung mamatay man niyang bata, kasalanan mo dahil hindi mo inaalaga ang mabuti." Ang mga salitang yon ni Danilo ay tila isang malupit na hatol na bumasag sa huling pag-asa ni Clarissa. Habang hawak niya ang kanyang cellphone,
Naririnig niya sa kabilang linya ang malakas na musika, ang tawanan ng mga tao, at ang boses ni Vanessa na humihiling ng isa pang baso ng mamahaling wine. Ang bawat halakhak nila ay tila mga tinik na bumaon sa puso ni Clarissa. Habang sa kanyang kabilang kamay ay nararamdaman niya ang nakakapapasong init ng katawan ni Junjun. Ang ulan sa labas ay tila walang balak tumigil. Ang bawat patak nito sa bubong na yari sa yero ay lumilikha ng isang nakakabiinging ingay, tila isang malungkot na awit para sa isang inang wala ng matakbuhan. Tiningnan ni Clarissa ang loob ng kanyang pitaka. Ilang barya na lamang ang natira. Hindi sapat, kahit para sa pamasahe sa tricycle patungo sa ospital, lalo na para sa mga gamot na kailangan ng kanyang anak. Dito naganap ang isang sandaling punong-puno ng pait. Habang si Danilo ay nagpapakasasa sa karangyaan, kasama ang kanyang kalaguyo, si Clarissa ay nakaluhod sa tabi ng higaan, pilit na pinupunasan ng basang bimpo ang noo ng anak. Ang bawat haplos niya sa buhok ni Junjun ay may kasamang panalangin at luha. Ang kawalan ng pera ay tila isang malaking pader na naghihiwalay sa kanya at sa kaligtasan ng kanyang anak. Ang pakiramdam ng pagiging walang silbi ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal na natanggap niya. Anak, lumaban ka. Huwag mong iiwan si Mama. Bulong ni Clarissa. Ang kanyang boses ay tila isang hangin na naglalaho sa dilim. Wala nang ibang pagpipilian. Binuhat ni Clarissa si Junjun, binalot ito ng kanyang tanging makapal na kumot at lumabas ng bahay sa gitna ng unos. Ang bawat hakbang niya sa putikan ay puno ng hirap. Ang lamig ng ulan ay nanunuot sa kanyang balat. Ngunit ang init ng katawan ng kanyang anak ang nagtulak sa kanya na huwag tumigil. Takbo, lakad, dapa. Hindi niya inintindi ang sariling kaligtasan. Pagdating sa ospital, ang mga puting ilaw sa emergency room ay tila naging malabo sa kanyang paningin. Humingi siya ng saklolo, sumigaw sa gitna ng kapaguran hanggang sa lumapit ang mga nurse. Ngunit ang realidad ay muling sumampal sa kanya nang hingan siya ng paunang bayad. Wala po akong pera ngayon. Parang awa niyo na. Iligtas niyo ang anak ko. Bukas na bukas, maghahanap ako ng pambayad. Pakiusap ni Clarissa sa doktor habang nakaluhod siya sa malamig na sahig ng ospital. Ang kanyang mga kamay, na puno ng gasgas at putik, ay nakakapit sa laylayan ng gown ng doktor. Ang imahe ng isang inang nakaluhod at nagmamakaawa para sa buhay ng kanyang anak ay ang pinakamabigat na krus na dinala ni Clarissa. Sa sandaling iyon, ang kanyang dangal ay tuluyan ng nadurog, ngunit ang kanyang pagmamahal bilang ina ay mas lalong nagniningas. Habang naghihintay sa labas ng kwarto ni Junjun, basa at nanginginig sa lamig, ang isip ni Clarissa ay bumalik sa kanyang asawa. Paano nagawang talikuran ng isang ama ang sariling dugo at laman para sa panandali ang aliw? Hanggang kailan magsisilbing piring ang kasakiman sa mga mata ni Danilo? Sa gitna ng kanyang paghihintay, napansin niya ang isang babaeng nakasuot ng uniforme ng nurse na lumapit sa kanya. May iniabot itong mainit na kape at isang tuyong tuwalya. Ang simpleng kabutihang ito ay nagdulot ng panibagong bugso ng luha kay Clarissa. Isang paalala na sa gitna ng kalupitan ng mga taong dapat ay nagmamahal sa kanya, may mga estranghero pa ring may puso. Nang bumalik siya sa kanilang bahay madaling araw na upang kumuha ng ilang gamit para sa anak, ang bumungad sa kanya ay ang isang tanawing hindi niya inaasahan. Ang sala ay puno ng mga gamit na nakakahon. Si Danilo, na tila kakarating lang at amoy alak pa rin, ay may kausap na isang lalaking may bitbit na mga dokumento. Hindi napansin ni Danilo ang pagdating ni Clarissa. Ang kanyang atensyon ay nakatuon sa papel na nakalatag sa mesa. Isang dokumentong may malaking pamagat. Absolute Deed of Sale. Ayos na ba ang lahat? Kapag napirmahan na ito, kailan ko makukuha ang buong bayad? Tanong ni Danilo sa lalaking ahente. Ang kanyang boses ay puno ng pananabik at kasakiman. Siguraduhin mo lang na pirisado ang lagda ng nanay mo, Mr. Manalo. Kapag maayos ang papel,
Bukas na bukas din ay maibibigay ko ang tseke, sagot ng ahente. Napatigil si Clarissa sa pintuan. Ang pagod at puyat ay biglang napalitan ng isang matinding kilabot. Ang bahay na ito, ang tanging kanlungan ni Lola Carmen at ng kanyang mga anak, ay ibinebenta na ni Danilo ng palihim. Ang kataksilan ng kanyang asawa ay wala palang hangganan. Sa gitna ng dilim at ng tumitigil ng ulan, isang tanong ang umalingaw-ngaw sa isipan ni Clarissa. Saan pa kukuha ng kapal ng mukha ang isang taong handang itapon ang sariling ina at pamilya para lamang sa perang hindi naman sa kanya? Humakbang si Clarissa papasok. Ang kanyang mga mata ay diretsong nakatingin sa dokumentong hawak ni Danilo. Ang labanan ay hindi na lamang tungkol sa kanyang puso. Ito ay tungkol na sa kanilang kinabukasan. Ang bawat hibla ng katahimikan sa loob ng sala ay tila isang nakamamatay na bitag. Nakatayo si Clarissa sa pintuan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng kanyang kupas na damit, habang ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang martilyong humahampas sa kanyang dibdib. Sa mesa, ang ilaw ng bombilya ay nagbibigay ng kakaibang kinang sa dokumentong hawak ni Danilo, isang papel na magtatakda ng katapusan ng kanilang tirahan. Hindi pa rin namamalayan ni Danilo ang presensya ng kanyang asawa. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa tseke na inilabas ng ahente. Ang mga daliri niya ay nanginginig sa labis na pananabik. Sige, pirmahan mo na. Pagkatapos nito, tapos na ang usapan. Sa akin na ang pera, sa'yo na ang bahay. Wika ng ahente sa isang tonong puno ng pagmamadali. Hindi ko akalaing ganito kadali ang lahat. Akala ko ay magiging problema ang aking ina. Ngunit mukhang masyado na siyang mahina para pakialaman ang mga papel na ito. Sagot ni Danilo habang inilalabas ang isang ballpen. Ang kanyang tawa ay tila isang kalansing ng mga barya sa isang walang laman na lalagyan, bastos, walang dangal, at puno ng kawalan ng moralidad. Danilo, ang sigaw ni Clarissa ay hindi galing sa galit, kundi galing sa isang lugar ng matinding pagkadismaya na nagiging dahilan upang mabitawan ni Danilo ang ballpen. Napatalo ng ahente at mabilis na itinago ang mga papel sa kanyang bag. Humarap si Danilo. Ang kanyang mukha ay agad na nabahira ng galit sa halip na pagkahiya. Anong ginagawa mo rito? Bakit hindi ka pa bumabalik sa ospital? Gusto mo bang mamatay ang anak mo? Iyan ba ang tinuturing mong kinabukasan? Ang ibenta ang bubong na nagtatanggol sa atin para lamang sa panandali ang luho ninyo ni Vanessa? Tanong ni Clarissa. Ang kanyang boses, bagaman mahina, ay may talim na tila nakakahinga ng hangin sa silid. Tumayo si Danilo at lumapit ng marahas kay Clarissa. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lamang ang layo sa asawa. Paki mo ba? Ako ang lalaki rito. Ang bahay na ito ay pagmamay-ari ng nanay ko. At bilang anak, karapatan ko itong ibenta. Wala kang say sa mga desisyon ko. Ang bahay na ito ay binuo sa pawis ng iyong ama at sa pagmamahal ng iyong ina, Danilo. Hindi ito isang kalakal na maaari mong ipagpalit sa isang babaeng hindi man lang marunong maghugas ng sarili niyang plato. Clarissa, ang kanyang nanginginig na kamao, ay isinandal sa dibdib ng kanyang asawa. Tama na, sigaw ni Danilo, at muling nagpakawala ng isang marahas na pagtulak na nagpadulas kay Clarissa patungo sa matigas na sahig. Ang kanyang braso, na may paso pa mula sa tinola, ay tumama sa kanto ng mesa, nagdulot ng matinding hapdi na halos magpawalang malay sa kanya. Nanatiling nakahiga si Clarissa sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nakapikit. Pilit na kinokontrol ang sakit. Ngunit sa ilalim ng pagkapit niya sa sahig, isang plano ang unti-unting nabubuo sa kanyang isip. Alam niyang hindi niya matatalo si Danilo sa pamamagitan ng sigawan. Ang bawat salita ni Danilo ay patunay ng kanyang pagiging desperado at pagkabulag sa kasakiman. Umalis ka na dito, Clarissa. Pagbalik mo,
Sana ay nakalayas na kayo ng mga bata. Hindi ko kailangan ng isang asawang puro sermon ang alam. Bulyaw ni Danilo bago siya tuluyang pumasok sa kwarto. Kasama ang ahente, naiwan si Clarissa na nag-iisa sa dilim ng sala. Dahan-dahang tumayo si Clarissa. Ang bawat hakbang niya ay tila paglalakad sa isang lugar na hindi na niya kilala. Pumasok siya sa kwarto ni Lola Carmen. Ang matanda ay gising pa, nakatingin sa kisame na parang may hinihintay na himala. Nanay, bulong ni Clarissa habang lumalapit sa tabi ng kama. Ibinebenta na ni Danilo ang bahay. May mga pirma na siyang inihanda. Ang mga mata ni Lola Carmen ay dumilat ng malapad. Hayaan mo siya, Clarissa. Hayaan mo siyang pumirma. Ang bawat pirma niya sa papel na yon ay isang hakbang patungo sa kanyang sariling pagkakakulong. Ang batas ay hindi nakikipaglaro sa mga taong gumagamit ng panlilinlang. Sa mga salitang yon, naintindihan ni Clarissa ang lahat. Ang pagiging tahimik ni Lola Carmen ay hindi dahil sa siya ay mahina, kundi dahil siya ay naghihintay ng tamang pagkakataon upang bitawan ng isang patibong na walang kawala. Gabi na. Sa kabila ng bintana, ang buwan ay tila isang mata na nagmamasid sa isang tahanang unti-unting nabubuwag ng kasakiman. Sa loob ng kwarto, narinig ni Clarissa ang tawanan ni Danilo at Vanessa. Isang masayang tawanan na tila hindi alam na ang bawat sandali ng kanilang tagumpay ay may katapat na mabigat na kabayaran. Si Clarissa ay naupo sa harap ng kanyang maliit na salamin. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon. Hindi na siya ang babaeng laging nagtatago ng luha. Ngayon, sa ilalim ng kanyang mga mata ay may isang kislap na nagsasabing ang lahat ng sakit na dinanas niya ay magsisilbing gatilyo ng isang digmaang siya ang mananalo. Bukas, sisimulan na ang pagtatapos ng lahat. Ang hangin sa loob ng bahay ay tila nagbago. Hindi na ito ang hanging puno ng takot, kundi ang hanging may dalang pangako ng hustisya. Sa loob ng kwarto, tahimik na inililigpit ni Clarissa ang kanyang mga gamit. Hindi dahil siya ay aalis, kundi dahil kailangan niyang protektahan ang mga tanging natitirang alaala ng kanyang mga anak. Kinabukasan habang abala sina Danilo at Vanessa sa kanilang mga telepono, nagkukunwari silang nagpaplano para sa kanilang pag-alis patungo sa ibang bansa. Si Danilo ay tila nakalimutan na ang mundo sa labas ng kanyang kasakiman, habang si Vanessa naman ay abala sa pag-aayos ng mga gamit na kinuha nila sa loob ng bahay. Ate, sigurado ka bang hindi ka nasasama sa amin? Ani Vanessa na may halong pang-uuyam. Baka naman sa kalsada ang punta ninyo ng mga bata pagkatapos ng linggong ito. Hindi lumingon si Clarissa. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pagtitiklop ng mga damit ni Junjun. Ang bawat dampi ng kanyang kamay ay puno ng lambing. Ang kalsada ay malawak, Vanessa. Ngunit mas mabuti nang mamuhay ng marangal sa ilalim ng ulan kaysa sa isang palasyong binuo sa ibabaw ng kasinungalingan. Isang mabilis na sulyap ang ipinukol ni Danilo sa asawa. Ang kanyang mga kilay ay nagsalubong. Ngunit bago pa siya makapagsalita, ay mabilis na naglakad si Clarissa palabas ng bahay. Ang kanyang destinasyon ay ang opisina ni Attorney Mendoza. Sa loob ng malinis at malamig na opisina ng abogado, ang atmosfera ay seryoso. Inilabas ni Attorney Mendoza ang isang makapal na envelope. Clarissa, ito ang huling hakbang, wika ng abogado habang inaabot ang mga dokumento. Ang deed of donation na ginawa ng iyong biyenan ay rehistrado na. Sa batas, ikaw na ang legal na may-ari ng lupang kinatatayuan ng bahay na ito. Kahit anong gawin ni Danilo, wala siyang kapangyarihang ibenta ang ari-ariang hindi sa kanya. Hinawakan ni Clarissa ang papel. Ang bigat nito sa kanyang kamay ay tila ang bigat ng buong mundo. Ngunit sa pagkakataong ito, ang bigat ay nagbibigay sa kanya ng lakas. Hindi na ito papel lamang, ito ang kanyang kalasag. Paano kung malaman niya ang tungkol dito, attorney? Tanong ni Clarissa. Hayaan mo siyang magpatuloy sa kanyang transaksyon. Kapag napirmahan na niya ang kasunduan at natanggap ang pera, doon natin ilalabas ang katotohanan. Ang kanyang pagpirma sa isang dokumento
na alam niyang peke o hindi, kanya ay isang malinaw na krimen ng estafa. Sagot ng abogado. Ang bawat salita ay tila isang piraso ng puzzle na bumubuo sa larawan ng paglaya. Paglabas ni Clarissa sa opisina, ang sikat ng araw ay tila mas maliwanag kaysa dati. Hindi na siya ang Clarissa na yumuyuko sa bawat utos ni Danilo. Siya na ngayon ang babaeng may hawak ng susi sa sariling kapalarang matagal niyang ipinagkait sa sarili. Pag-uwi niya, sinalubong siya ni Danilo sa may pintuan. "Saan ka galing? Bakit ang tagal mo?" "Nagpunta lang ako sa palengke. Kailangan kong bumili ng makakain para sa mga bata bago pa man tayo mawalan ng matitirhan." Sagot ni Clarissa nang walang emosyon. Ang kanyang boses ay tila isang bakal na hindi na madaling baliin. Napansin ni Vanessa ang kakaibang kalmado ni Clarissa. "Ate, bakit parang hindi ka man lang natatakot? Hindi mo ba naririnig ang sinabi ni Danilo? Sa loob ng 3 araw, mapupunta na sa iba ang bahay na ito." Humarap si Clarissa kay Vanessa at sa unang pagkakataon, tiningnan niya ang babae ng diretsama sa mga mata. Ang kanyang tingin ay matalim, puno ng isang uri ng kapangyarihan na hindi pa nakikita ni Vanessa noon. "Vanessa, ang isang bahay ay hindi lamang mga pader at bubong. Ito ay itinayo sa pawis ng mga taong nagmamahalan. Ang taong walang dangal na kagaya ninyo ay hindi kailanman magiging masaya sa anumang bagay na ninakaw ninyo sa iba." Wika ni Clarissa bago siya tuluyang pumasok sa kanyang silid. Naiwan sina Danilo at Vanessa sa sala. Ang kanilang tawa ay tila unti-unting napapalitan ng isang kakaibang kaba. Ang katahimikan ni Clarissa ay hindi na katahimikan ng isang talunan, kundi katahimikan ng isang taong naghihintay sa tamang oras ng pag-atake. Sa loob ng kanyang silid, kinuha ni Clarissa ang isang maliit na notebook kung saan nakalista ang lahat ng mga petsa at mga pangyayari ng panloloko ni Danilo. Isinulat niya ang huling detalye, ang araw na siya ay tuluyang bibitaw. Ang kinabukasan ay tila isang tabing na unti-unting binubuksan at sa likod nito ay ang katotohanang magpapabagsak sa mga taong akala nila ay sila ang hari ng mundo. Ang bawat oras sa loob ng bahay ay tila isang mitya ng dinamita na unti-unting nauubos. Habang papalapit ang araw ng pag-aalis, ang kapaligiran ay nababalot ng isang tensyong nakakasakal. Ngunit sa gitna nito, si Clarissa ay nananatiling matatag. Isang batong hindi natitinag ng alon. Sa hapagkainan, habang nag-aalmusal, si Danilo ay hindi mapakali. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa bintana. Tinitingnan kung may paparating na sasakyan ng mga pulis o ng mga taong bibili ng bahay. Si Vanessa naman, sa kabilang banda, ay abala sa pag-aayos ng kanyang mga mamahaling gamit. Tila hindi na makapaghintay na iwanan ng buhay na dati ay pinangarap niyang angkinin. "Clarissa, bakit parang wala kang ginagawa?" tanong ni Danilo. Ang kanyang boses ay may halong pagkadismaya at pagtataka. "Hindi ba dapat ay nag-iimpake ka na ng mga gamit ninyo? Sabi ko sa'yo, sa susunod na 2 araw dapat ay wala na kayo rito." Hinigop ni Clarissa ang kanyang mainit na kape bago dahan-dahang ibinaba ang tasa sa mesa. Ang bawat galaw niya ay kontrolado, puno ng isang uri ng kapayapaang tila nanggaling sa ibang mundo. "Danilo, ang mga gamit na mahalaga sa akin ay nakatago na. Ang mga natitira ay mga bagay na hindi ko na kailangang dalhin dahil alam kong mananatili sila kung saan sila nararapat." Ang sagot ni Clarissa ay tila isang bugtong na hindi maunawaan ni Danilo. Ang lalaki ay napaismid at tumayo. Padabog na itinulak ang kanyang upuan. "Ewan ko sa'yo, bahala ka sa buhay mo. Kapag dumating ang mga mamimili at nandoon pa rin kayo, huwag ninyo akong sisihin kung mapahiya kayo sa harap ng marami." Nang makaalis si Danilo, sinamantala ni Clarissa ang pagkakataon upang kausapin ang kanyang biyenan. Pumasok siya sa kwarto ni Lola Carmen, dala-dala ang isang basong gatas. "Nanay, handa na ang lahat," bulong ni Clarissa.
Ang mga dokumento ay nasa kamay na ni Attorney Mendoza. Inihanda na rin niya ang mga pulis na magsisilbing saksi bukas. Tumango si Lola Carmen. Ang kanyang mga mata ay tila nakikita ang hinaharap na puno ng katarungan. Huwag kang matakot, anak. Ang katotohanan ay hindi na kailangan ng maraming salita. Sa oras na pirmahan niya ang dokumentong yun, wala na siyang kawala. Sa labas ng bahay, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng gate. Nakita ni Clarissa mula sa siwang ng kurtina ang lalaking mamimili ng bahay kasama ang isang galamay nito. Ang tibok ng puso ni Clarissa ay bumilis, hindi sa kaba, kundi sa excitement ng isang digmaang malapit nang matapos. Samantala, sa sala, nakita ni Vanessa ang pagdating ng mga bisita. Danilo, narito na sila. Handa na ba ang mga papel? Sigaw ni Vanessa na puno ng tuwa. Mabilis na kinuha ni Danilo ang mga dokumentong peke na inihanda niya. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig sa pananabik. Nilapitan niya si Clarissa na kasalukuyan namang naglilinis ng mga paso ng halaman sa beranda. Clarissa, lumabas ka na. Ayaw kong makita kanila habang nililigpit mo ang mga gamit ninyo. Mahiya ka naman sa sarili mo. Utos ni Danilo, ang kanyang boses ay puno ng pagmamayabang. Tumingala si Clarissa. Ang araw ay tumama sa kanyang mukha. Nagbibigay ng isang liwanag na tila isang korona. Danilo, huwag kang magmadali. Ang lahat ng bagay sa mundo ay may tamang panahon. Baka sa oras na ito, hindi ang bahay ang mawala sa atin, kundi ang kalayaan mo. Hindi na naghintay si Danilo ng sagot. Mabilis siyang lumabas at sinalubong ang mga bisita. Sa kabilang banda, si Clarissa ay nanatiling nakatayo sa beranda. Pinapanood ang bawat paggalaw ng kanyang asawa. Ang bawat hakbang ni Danilo patungo sa kanyang sariling kapahamakan ay tila isang eksena sa isang pelikula na alam na niya ang katapusan. Nang pumasok si Danilo sa sala, kasama ang mga bisita, ang boses niya ay malakas at puno ng awtoridad. Pasok po kayo. Handa na ang lahat para sa paglipat ng titulo. Sa loob ng bahay, ang katahimikan ay tila naging isang makapal na kumot na bumabalot sa lahat. Si Clarissa ay dahan-dahang pumasok, nakasunod sa likod ni Danilo. Ang kanyang mga mata ay matalim, nakatuon sa bawat galaw ng mga taong akala nila ay sila ang may hawak ng tadhana. Ito ang huling sandali ng kanilang kasinungalingan. Bukas, paggising nila, wala na silang babalikan, kundi ang sarili nilang mga anino. Ang araw ay sumikat ng mas maliwanag kaysa sa inaasahan. Ngunit para sa mga taong nasa loob ng bahay, ang liwanag na yon ay tila isang malupit na ilaw na naglalantad sa kanilang lahat. Sa harap ng bahay, nakaparada ang dalawang mamahaling sasakyan. Ang mga kapitbahay ay nagsisimulang magbulungan, sumisilip mula sa kanilang mga bintana. Si Danilo ay nakatayo sa gitna ng sala, nakasuot ng kanyang pinakamagandang polo, ang kanyang mukha ay puno ng isang mapanirang ngiti. Sa tabi niya, si Vanessa ay nakasuot ng isang mahabang dress, tila isang reynang naghihintay na koronahan sa kanyang bagong trono. Ayos na ang lahat, Danilo. Wika ng mamimili habang binubuksan ang kanyang maleta na puno ng cash at mga dokumento. Pipirmahan na natin ang kasunduan at pagkatapos nito, sa akin na ang titulo at ang susi ng bahay na ito. Si Clarissa ay nakatayo sa may pintuan ng kusina. Yakap-yakap ang kanyang mga anak. Ang kanyang mukha ay seryoso. Walang bakas ng emosyon. Ang bawat kapitbahay na nakatingin sa kanya ay tila nakakaramdam ng awa. Ngunit hindi nila alam ang apoy na nagbabaga sa kalooban ni Clarissa. Umalis na kayo rito, Clarissa. Ngayon din, sigaw ni Danilo. Ang boses niya ay umaalingaw-ngaw sa buong sala. Hindi ko na kayang makita ang mga pagmumukha ninyo sa bahay na ito na pagmamay-ari na ng iba. Marahas na hinila ni Danilo ang isang maleta kung saan nakalagay ang mga damit ni na Clarissa at itinapon ito sa labas ng pintuan sa gitna ng alikabok at init. Ang mga damit ay kumalat,
tila mga basahang walang halaga. Si Vanessa ay tumawa ng malakas, isang tawa na punong-puno ng paghamak. Hindi ko akalaing aabot tayo sa ganito, Clarissa. Wika ni Vanessa habang naglalakad paikot sa sala na tila ba pag-aari na niya ang bawat sulok nito. Pero sabi nga nila, ang mga taong tulad mo ay nararapat lamang sa kalsada. Dahan-dahang naglakad si Clarissa patungo sa gitna ng sala. Sa kabila ng kahihiyang ipinaparanas sa kanya, ang kanyang tindig ay tuwid, ang kanyang mga mata ay hindi nakayuko. Sa kanyang paglalakad, tila tumahimik ang buong paligid. Ang mamimili ay napahinto sa paglalabas ng pera, at maging si Danilo ay napakunot ang noo sa kakaibang aura ng kanyang asawa. Danilo, bago ka pumirma, siguraduhin mo munang binasa mo ng mabuti ang lahat ng nakasulat sa mga dokumentong hawak mo. Wika ni Clarissa, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng awtoridad. Anong pakialam mo? Akin na ang lahat ng ito, sigaw ni Danilo. Padabog niyang kinuha ang ballpen at idiniin ito sa papel. Pirma na lang ang kulang at mawawala na kayo sa buhay ko. Nang matapos ang pirma ni Danilo, ang mamimili ay ngumiti at kinuha ang dokumento. Ngunit bago pa man niya ito maiabot kay Danilo, bumukas ang pinto ng bahay ng malakas. Pumasok si Attorney Mendoza kasama ang 2 opisyal ng barangay at isang pulis. Mr. Danilo Manalo, wika ng abogado sa isang boses na nagpatigil sa lahat. Ang pirma mong iyan ay isang malinaw na paglabag sa batas. Ang bahay na ito ay hindi mo pag-aari at kailanman ay hindi naging iyo. Ang mukha ni Danilo ay agad na namutla. Ang ngiti ni Vanessa ay biglang napalitan ng isang pagtataka. Anong pinagsasabi mo? Akin ang bahay na ito. Ang nanay ko ang may-ari. Inilabas ni Attorney Mendoza ang orihinal na deed of donation. Ang bahay na ito ay legal nang naipamahagi sa iyong asawa, si Clarissa Manalo. 6 na buwan na ang nakalilipas. Ang anumang transaksyong gagawin mo nang walang pahintulot niya ay walang bisa. At ang paggamit mo ng pirma ng iyong ina sa mga dokumentong ito ay isang krimen. Ang katahimikan sa sala ay naging nakabibingi. Ang mamimili ay agad na umatras. Ibinabalik ang kanyang maleta ng pera. Niloloko niyo ako. Hindi ako papasok sa isang transaksyong may kaso. Si Vanessa ay nanginginig na humarap kay Danilo. Danilo, anong ibig sabihin nito? Hindi ba sa iyo ang bahay na ito? Hindi makasagot si Danilo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang ballpen na hawak niya ay nahulog sa sahig. Ang kanyang panaginip na kayamanan at bagong buhay ay tila isang bula na biglang pumutok. Si Clarissa ay lumapit sa kanyang asawa. Sa unang pagkakataon, nakita ni Danilo ang isang Clarissa na hindi na niya kayang kontrolin. Isang babaeng matapang, matalino, at higit sa lahat ay hindi natakot sa kanya. Sabi ko sa iyo, Danilo, bulong ni Clarissa sa tenga ng kanyang asawa. Ang boses niya ay tila yelo sa lamig. Ang bawat pirma mo sa papel na yan ay isang hakbang patungo sa sarili mong pagkakakulong. Ang tunog ng sirena ng pulis sa labas ay nagsimulang marinig. Ang bawat hakbang ng mga awtoridad papasok sa bahay ay tila tunog ng isang bagong simula para kay Clarissa at ang katapusan ng lahat ng kasinungalingan ni Danilo. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang matalim na latay sa katawan ni Danilo. Ang kanyang mga mata na kanina lamang ay puno ng kasakiman, ngayon ay nakapako sa sahig na tila gustong lamunin siya ng lupa. Ang mga kapitbahay na sumilip mula sa labas ay hindi na nagbubulungan. Sila ay nakatingin ng may halong pandidiri at pagkamangha sa tagpong nagaganap sa loob ng sala. Hindi ito totoo, bulong ni Danilo. Ang kanyang boses ay tila isang sirang plaka. Clarissa, sabihin mo sa kanila na nagkakamali sila. Sabihin mong akin ang bahay na ito. Hindi sumagot si Clarissa. Sa halip, dahan-dahan niyang inilabas ang isang maliit na sobre mula sa kanyang bulsa. Ang deed of donation
na may opisyal na tatak ng gobyerno. Ipinakita niya ito sa pulis at ang bawat pirma roon ay tila isang hatol na walang sino mang makakabali. Ang bahay na ito ay pagmamay-ari ko, ayon sa batas. Wika ni Clarissa, ang bawat salita ay may diin na nagpapayanig sa pundasyon ng sala. At ang dokumentong peke na pilit mong ibinebenta ay isang malinaw na ebidensya ng iyong panloloko. Si Vanessa na kanina lamang ay nakataas ang noo, ay nagsimulang manginig. Dahan-dahan siyang umatras patungo sa pinto. Ang kanyang mga mamahaling sapatos ay tila naging pabigat sa kanyang bawat hakbang. Danilo, hindi ko alam ito. Niloko mo ako. Sabi mo sa akin, sa'yo ang bahay na ito. Sigaw ng dalaga. Ang kanyang boses ay puno ng pagkabalisa at pagtataksil. Vanessa, huwag mo akong iwanan. Sigaw ni Danilo habang sinusubukang hawakan ang braso ng kanyang kalaguyo. Ngunit marahas na itinulak ni Vanessa ang lalaki. Ayoko nang madamay sa gulo mo. Wala na akong pakialam sa'yo. Wika ni Vanessa bago siya nagmamadaling tumakbo palabas ng bahay, hindi man lang nililingon ang lalaking nangako sa kanya ng mundo. Ang pag-iwan ni Vanessa kay Danilo ay ang huling dagok na nagpabagsak sa pagkatao ng lalaki. Lumapit ang mga pulis kay Danilo. Ang tunog ng bakal na posas na bumaba sa kanyang mga pulso ay tila isang nakakangilong musika sa katahimikan ng bahay. Click! Ang bawat tunog ay simbolo ng pagtatapos ng kanyang kapangyarihan. Habang kinakaladkad si Danilo palabas, tumingin siya kay Clarissa. Ang kanyang mukha ay hindi na puno ng galit, kundi ng isang matinding pagsisisi na huli na para sa lahat. Clarissa, patawarin mo ako. Para sa mga bata. Please, nanatiling nakatayo si Clarissa. Hindi siya lumapit. Hindi siya umiyak. Tiningnan niya si Danilo nang may isang uri ng awa na mas masakit pa sa anumang insulto. Danilo, ang mga bata ay may ama. Pero ang ama na kailangan nila ay ang taong may dangal at prinsipyo. Hindi kita mapapatawad sa pagtataksil mo sa ating pamilya. Ngunit ipagdarasal ko na, sa loob ng selda, matutunan mo ang tunay na halaga ng pagmamahal na itinapon mo. Nang makalabas na ang sasakyan ng pulis, ang buong barangay ay muling nabalot ng katahimikan. Ang bahay na dati ay punong-puno ng tensyon at kasinungalingan, ngayon ay tila nakahinga ng maluwag. Pumasok si Clarissa sa silid ni Lola Carmen. Ang matanda ay nakaupo sa kanyang wheelchair, nakatingin sa labas ng bintana. Nang makita niya si Clarissa, ang kanyang mukha ay nabalot ng isang ngawang ngiti na punong-puno ng kapanatagan. Natapos na, nanay! Bulong ni Clarissa habang lumalapit sa biyenan. Hinawakan ni Lola Carmen ang kamay ni Clarissa. Hindi ito pagtatapos, Clarissa. Ito ang simula ng iyong totoong buhay. Ang titulong hawak mo ngayon ay hindi lamang papel. Ito ay simbolo ng iyong katatagan, ng iyong pagtitiis, at ng iyong kakayahang tumayo sa sarili mong mga paa. Sa labas, ang araw ay patuloy na sumisikat at ang bawat sinag nito ay tila nagbibigay ng bagong pag-asa. Si Clarissa ay lumabas sa beranda. Tumingin siya sa malayo, sa abot tanaw, kung saan ang hinaharap ay hindi na madilim. Hindi na siya ang babaeng nagtatago sa dilim. Siya na ngayon ang reyna ng kanyang sariling buhay. Ang bawat luha na pumatak ay tuyo na, at ang bawat sugat na natamo ay nagsilbing marka ng kanyang lakas. Ang bahay na ito ay hindi na tahanan ng mga luha. Ito na ang tahanan ng bagong simula. Ang mga pader ng kanilang tahanan, na dati ay saksi sa mga lihim at pagtataksil, ngayon ay tila nagbabalik sa kanyang orihinal na anyo, isang kanlungan ng katotohanan. Ngunit sa likod ng mga rehas ng kulungan, ang kwento ng pagbagsak ni Danilo ay nagsisimula pa lamang maging isang mapait na realidad. Sa loob ng isang maliit at madilim na selda, nakaupo si Danilo sa isang semento na malamig at mabaho. Ang bango ng mamahaling pabango na dati ay nakadikit sa kanya ay napalitan na ng amoy ng pawis at pagkabulok. Walang Vanessa na mag-aayos ng kanyang kurbata. Walang mga kaibigang tatawanan ng kanyang mga biro. At higit sa lahat,
Wala ng Clarissa na maghahanda ng kanyang pagkain. Ang bawat minutong lumilipas ay tila isang matalim na paalaala ng kanyang sariling kahangalan. Samantala, sa labas ng mundo ng kulungan, si Vanessa ay hindi rin nakatakas sa kanyang sariling impyerno. Dahil sa pagkakadawit sa kasong estafa ni Danilo, nawala ang kanyang trabaho at ang tiwala ng kanyang mga nakapaligid. Ang mga litratong dati ay ipinagmamalaki niya sa social media ay naging ebidensya ng kanyang kasakiman. Ang mga kaibigan na dati ay sumasamba sa kanya ay ngayon ay siya na ang pinagtatawanan sa bawat sulok ng lungsod. Isang hapon, sa karinderya ni Clarissa, na muling nagbukas, isang babaeng mukhang pagod at gusot ang damit ang lumapit. Ito si Vanessa. Wala na ang kanyang mga mamahaling bag at makeup. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi at pagod. Clarissa, baka naman pwede mo akong tulungan. Wala na akong matirhan, wala na akong makain. Wika ni Vanessa, ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng pagmamakaawa. Tumingin si Clarissa sa babaeng dati ay nagpakahirap sa kanya. Walang galit sa kanyang mga mata, walang paghihiganti. Mayroon lamang ay isang malalim at malamig na kapayapaan. Vanessa, ang bawat desisyon ay may katumbas na bunga. Malumanay na wika ni Clarissa habang naglilinis ng mesa. Hindi ako ang humatol sa'yo. Ang sarili mong mga gawa ang nagdala sa'yo sa kinalalagyan mo ngayon. Ang tulong ay hindi matatagpuan sa mga taong iyong inapakan, kundi sa sarili mong pagsisikap na magbago. Umalis si Vanessa. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at puno ng panghihinayang. Hindi na siya lumingon muli. Sa kabilang banda, dumating ang isang sulat mula sa kulungan para kay Clarissa. Ang sulat ay galing kay Danilo. Ang mga letra ay magulo, puno ng mga patak ng luha at pagsisisi. Humihingi ito ng tawad, nagmamakaawa na bisitahin siya ni Clarissa at sinasabing sa loob ng 4 na pader ay unti-unti niyang napagtatanto ang halaga ng pamilyang kanyang binuwag. Binasa ni Clarissa ang sulat sa harap ng maliit na altar ng kanilang bahay. Ang bawat salita ni Danilo ay totoo, ngunit ang katotohanan ay hindi sapat upang ibalik ang nawalang tiwala. Nanay, susulatan ko ba siya? Tanong ni Clarissa kay Lola Carmen na nakamasid sa kanya. Ang kapatawaran ay para sa kapayapaan ng iyong puso, Clarissa, sagot ng matanda. Ngunit ang pagbisita ay para sa mga taong handa ng harapin ang mga bunga ng kanilang pagkakamali. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Ang pagsisisi niya ay sa kanya at ang kaligayahan mo ay sayo. Sa gabing iyon, kinuha ni Clarissa ang sulat at dahan-dahang itinupi ito. Hindi niya ito itinapon, ngunit hindi rin niya ito pinagtuunan ng pansin. Inilagay niya ito sa loob ng isang kahon kasama ang iba pang mga alaala ng nakaraan. Ang pagbagsak ng mga halimaw ay hindi nagtapos sa pagkakakulong ni Danilo o sa paghihirap ni Vanessa. Ito ay nagtapos sa sandaling napagtanto ni Clarissa na ang kanyang kaligayahan ay hindi nakadepende sa kung anong mangyayari sa kanila, kundi sa kung paano niya pipiliin na mabuhay ng may dignidad at pagmamahal. Ang bahay ay muling nabuhay. Ang bawat sulok ay punong-puno ng pag-asa. Ang mga halimaw ay wala na. At ang natira ay ang isang babaeng natutong lumaban, natutong magmahal, at higit sa lahat, natutong magpahalaga sa sariling halaga. Ang mga sugat ng kahapon ay unti-unti nang nagiging peklat, mga markang nagpapaalala na tayo ay lumaban, tayo ay nasaktan, ngunit higit sa lahat, tayo ay nanatiling buhay. Ang karinderya ni Clarissa ay hindi na lamang isang maliit na pwesto sa tabi ng kalsada. Ngayon, ito ay naging sentro ng komunidad. Ang bango ng kanyang nilulutong pagkain ay tila isang paanyaya sa mga tao na ang buhay ay patuloy na masarap sa kabila ng lahat. Sa loob ng kwan, makikita ang mga bata na masayang kumakain habang si Lola Carmen na nakaupo sa kanyang wheelchair ay masayang nakikipagkwentuhan sa mga kapitbahay. Si Clarissa, na dati ay laging nakayuko at puno ng pag-aalala,
ay naglalakad na ngayon ng may kagalakan. Ang kanyang mga kamay, na dati ay puno ng pasa at sugat, ay puno na ngayon ng mga gawaing nagbibigay sa kanya ng ligaya. Hindi na siya nagtatago, hindi na siya nahihiya. Clarissa, napakaganda mo ngayon. Iba na ang kislap ng mga mata mo. Wika ni Aling Marites habang nagbabayad ng kanyang kinain. Ngumiti si Clarissa, isang ngiting totoo at abot hanggang sa kanyang mga mata. Dahil natutunan ko ng mahalin ang sarili ko, Aling Marites, at dahil natutunan ko ng tanggapin na ang bawat pagsubok ay may dalang aral. Sa likod ng eksenang ito, si Clarissa ay nakatanggap ng balita mula sa abogado. Ang mga gamit na dati ay ninakaw at ipinangako ni Danilo sa kanyang kabit ay nabawi na nila. Ang bahay ay opisyal nang nakapangalan sa kanya. Ngunit higit pa sa material na bagay, ang pinakamahalagang napanalunan niya ay ang kanyang kalayaan. Isang hapon, habang nagpapahinga sa kanyang beranda, narinig ni Clarissa ang mahinang pag-iyak mula sa labas. Nakita niya ang isang bata na tila nawawala. Lumapit si Clarissa at inalok ito ng kaunting pagkain at tubig. Ang bata ay anak pala ng isa sa mga kasamahan ni Vanessa na dati ay kasama rin sa pananakit sa kanya. Dito, sa gitna ng hapong yon, isang matinding pagsubok ng puso ang dumating. Tutulungan ba niya ang taong may kaugnayan sa mga taong sumira sa kanyang buhay? Kain ka muna bata. Huwag kang matakot. Nandito si Ate Clarissa. Wika niya habang inaalalayan ng bata. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Clarissa na ang kanyang pagbabago ay hindi lamang para sa kanyang sarili. Ang pagiging mabuti sa kabila ng kasamaang natanggap ay ang pinakamataas na uri ng paghihiganti. Hindi siya naging katulad ng mga taong sumira sa kanya. Nanatili siyang tao, isang taong may puso, isang taong may kapatawaran. Habang pinapanood niya ang bata na kumakain, naramdaman ni Clarissa ang isang kamay sa kanyang balikat. Si Lola Carmen pala iyon. Ipinagmamalaki kita, anak, bulong ng matanda. Ang tunay na reyna ay hindi kailangang magsuot ng korona upang kilalanin. Ang kanyang kabutihan ang nagsisilbing ilaw na nagpapatunay ng kanyang dangal. Ang gabi ay dumating ng may dalang katahimikan. Si Clarissa ay tumingin sa malayo, sa mga bituin na tila mga saksi sa kanyang paglalakbay. Wala na ang takot, wala na ang pangamba. Ang natitira na lamang ay ang isang bukas na puno ng pag-asa. Ang bawat hibla ng kanyang buhay ay naging isang tula ng katapangan. Ang bawat luha ay naging perlas ng karunungan. At sa gitna ng kanyang tahanan, sa gitna ng kanyang pamilya, nahanap ni Clarissa ang kanyang tunay na tahanan sa loob ng sarili niyang puso. Ang lahat ng ito ay isang paalala na sa bawat pagbagsak may pagkakataong bumangon. At sa bawat pagbangon, may pagkakataong maging mas mabuti, mas matatag, at mas malaya. Ang init ng hapon ay banayad na humahalik sa mga halaman sa hardin ni Clarissa. Ang dati tuyot at kupas na bakuran, ngayon ay hitik sa mga bulaklak na tila sumasayaw sa ihip ng hangin. Sa loob ng maliit ngunit maaliwalas na bahay, ang bango ng bagong lutong tinapay ay humahalo sa boses ng mga batang nagtatawanan. Narito na ang huling yugto ng paglalakbay ni Clarissa. 1 taon na ang nakalipas mula nang magbago ang lahat.